Mayorship days ko, tignan ninyo nung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there, and look at Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. So, Mayor, kung tanggapin nila yung hamon nyo na buksan itong mga libro, they have to really inform the public about it. Yes. Kasi nasa konstitusyon yan, di ba? Mas gusto ko nga, mauna ako eh. Tapos inyo. Sige. Pero mo kahit tayong tinatago, if there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. So, yung GOA, Mayor, ang mag-open ito, yung Government Auditing Office Yung COA talaga, it's COA. it's a constitutional mandate, Pastor. of the COA. No. Pero baski sinong tanungin mo, kayo mga Pilipino, huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo, magtanong kayo, kayong mga Pilipino. Yung may alam sa gobyerno, tignan niyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano nang nailagay dyan, walang question, no hino ka. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. The best way is to now, pagka hindi nila ang COA nag-resist, then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Marisep, makita mo na yung Congress na kung paano nila pinagbibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay. Paano ko kayo kinopkop, minahal. So this time, maghingi ako na ito. Huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi ako dita. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. I am not asking magporma kayo dyan sa no. Walang pressure. Alam mo kasi military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay.
May chatter. Ngayon, wala. Katakataka, Mayor, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. Oh, You're right in what you're saying. Ngayon, tahimik. tahimik. Bakit? Mga komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista, pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan tayo magka-litsi-litsi na. Well, nabanggit naman ni Mayor ang baka maging senador siya. So, mag-survey nitong SMNI ngayon sa gikan sa masa para sa masa. Oo, hindi. Pulso ng bayan. Pulso ng bayan. Lagay ninyo basahin natin. Sige, pasimula na tayo ngayon. Well, nandito pa yung gikan sa masa para sa masa. Ako, Pastor, ganito. Si Gloria Arroyo, in the presence of Soto, but it was not, that was at the intention of his visit to me, another one. So nag-abot kaming tatlo, at si Bong, at mayroon pang ibang opisyal dyan sa San Juan, sa restaurant ang Emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kondo ko. Tinitirahan ng mga apo ko na nag-aaral dyan. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Sabi niya, silang, wala kong gawin senador. Baski na mamahiya man ako sa tao na kung senador ako, hindi ako mag-report doon araw-araw, mag-opisina, pakita ko yung sweldo ko, kinukuha ko. Hindi, ano yan, pahinga ka, pero hindi naman kailangan ganun. Sabi ko, i-consulta ko muna ang pamilya ko. Well, pag-uwi ko dito sa Davao, kinonsulta ko na kaagad mga anak ko. Ang una talagang ayaw, of course, itong mga anak kong Inday, pati si Polong. Si Basti kasi naawa na sila sa akin. They pity me because I am really old and I should rest at this time.